Ayun. Ayun. And ano yung parang nagtulak sa'yo na mag-business? Ako, mahabang kwento yan. Sige, simulan natin sa unang kabanata. Oo. Way back 2018, I was already doing my master's degree. Naalala ko parang thesis na lang yung kulang ko during that time. Pero pinana ni Cupido ang aking puso, tumama kay Joshua. Naging guest yun na siya, si Lala Move Rider, na CEO na ng JMF Tech. So, naging kami. But during that time, alam niyo naman yung story niya, di ba? Na galing siya sa mahirap na pamilya. And then, he needs to stop sa pag-aaral para paunahin yung mga kapatid niya para siya magtrabaho. So, nung naging kami, 2018, estudyante siya. Bumalik siya sa college and I was already taking my master's degree. Ano, pinakilala ko siya sa tatay ko. Uy, nanay ko, umakyat sa taas. Uy, ang dala niya na kasi Andox. Tapos yung tatay ko, hindi siya masyadong kinausap. At ang sabi, huwag ka na munang babalik dito sa bahay hanggat hindi ka successful. Ay, gano'n. Yeah. And although naiintindihan ko naman yung tatay ko kasi overprotective talaga siya sa akin bilang panganay. Oo. At babae pa. Gusto kong magnegosyo. Yan! Boom! Yan, boom. Negosyo! Magkano pera natin? 1,000. Dumating kami sa point na pumunta kasi kami ng SM. Quick din namin mabili. Nagbibilang kami ng barya doon sa food court. Kasi talagang, wala talaga kaming pera eh. Oo, talagang... Mahalin mo lang talaga siya. Pogi. Hindi, ayun, gusto niyo magnegosyo. So, nag-start kami, ito na. Nag-start kaming magtinda ng mga chargers worth 1,000 pesos yung puhunan namin during that time. Nilalako namin yon. Ano mo ba? I was a public school teacher during that time and ang thinking ko, nakakahiya. Nung sinabi ko, anong negosyo gusto mo? Online selling. Deep in my mind, di ba nakakahiya magtinda online? That was my mindset before. Siyempre, teacher ka tapos nagtitinda-tinda ka. Naglalako-lako, exactly. Pero of course, sige, naglako kami ng mga chargers, lako-lako, naubos. Siyempre, pinaikot yung puhunan, dumami yung charger, ganyan-ganyan. Hanggang sa sabi niya, kailangan ko na ng malaking puhunan. Pero of course, tinutulungan ko siya, pares kami nagbebenta. Ngayon, sige, dahil kailangan mo ng puhunan, ako yung stable yung job, pero ayoko talagang umutang. Ang ginawa ko, nag-resign ako sa public, pumunta ako ng Jakarta para magtulong. Ikaw nag-risk. Ako ang nag-risk. Oo. Pogi eh. Pogi talaga. Ako ang nag-risk. At eto, pagdating ko ng Jakarta, kaya bagong salta ko, sabi ko sa mga co-teacher ko, sali naman ako ng paluwagan nyo, pero ako yung unang sasahod, please. Wow! Kapal ng mukha doon. So, ako yung unang sumahod. Agad pagdating ko doon, naalala ko, parang July ako dumating, August may sahod ako. Alam mo kung magkano? Ask me, how much? How much? 100K. Ang sinahod ko, pinadala ko sa boyfriend ko. Ma, sorry, pinadala ko sa'yo during that time. So, boyfriend mo pa lang siya, no? 10K lang. Oo. Biroy mo, boyfriend mo pala? Yes! Nag-resign ka sa pagiging teacher sa Pilipinas, stable job. Yes! Tapos, nagtrabaho ka sa Jakarta, ikaw nag-risk, grabe, ang pogi talaga. Talaga! Kaya kung sabi ko sa anak ko, anak, huwag mong gagawin yun, boba moves yun. Pero ayun, sabi ko, ayun, hindi to alam ni mama, pinadala ko sa boyfriend ko 100K, kay mama 10K. Kasi nga, pogi talaga, mas malaking sa boyfriend. Uy, pero risky yun ha, kasi paano ko tinakbo niya yung pera? Tinakbo? Boyfriend mo pa lang yun, be. Tinapog ako sa utang doon, ayoko nga na may utang, pero ako, well, anyway. Ba't ka nagtiwala? Mabuti si Lord napunta sa tamang tao yung pera at pinalago ng asawa ko. Ngayon, nag-import na siya sa China, smartwatch yun. So, siya yung nagde-deliver. Ang ginagawa ko naman habang nasa Jakarta ako, nagtuturo ako sa umaga, sa gabi, nag-edit ako ng mga picture na ipapost online, ipapost sa marketplace. Kasi during that time, hindi pa kami naglalazada. Teamwork pa rin kayo? Teamwork talaga kami. Facebook and marketplace. So, mostly yung mga bumibili, kakilala lang din namin. Tapos, ang marketplace. So, in short, kung may buyer ako, siya yung taga-deliver. So, talagang tandem kami. Tapos, doon ko na-realize, ay, ang sarap palang magbenta. So, yung dating kinakahiya ko, unti-unti ko na siyang ine-enjoy. Ayun. Then, pandemic hits. So, ang dami nang namamatay doon sa Indonesia. Nag-decide na kami. Mag-boyfriend pa lang kami noon. So, sabi niya, uwi ka na. So, ako, ang initial na plan ko talaga is umuwi na to help him talaga. Na mapalago namin yung negosyo. And wala na talaga sa thinking ko bumalik pa sa public school. Kasi nagkaroon ako ng ganitong, alam mo yun, nagbago kasi yung dreams ko eh. Na ayoko na ng sapat lang. Kasi kumikita na kami sa business kahit papano. So, ang sarap pala. Diba? Kailangan mo lang paghirapan at pagsumikap. Exactly. So, ayun. So, pagbalik ko ng Pilipinas, nag-start akong mag-create ng Shopee account na.
So, hindi na relo yung binibenta, kundi nag-switch na kami doon sa mga typical na skincare products na galing si Divisoria. Mm. So, ayun. Doon na nag-start. Doon na nag-start. Yes.